Nakatatak na sa kasaysayan ng Pilipinas ang pananakop ng mga dayuhan. Pero paano kung kailanman ay hindi nakatapak sa isla ng Humunhon si Magellan? O di kaya'y walang nangahas na sakupin ang ating bansa? Yan ang tanong na babago sa kwento natin mga Pilipino. Mga tanong na pagaganahin ang inyong mga imahinasyon at mga tanong na bumuo sa pinakaabangang pelikula sa Metro Manila Film Festival ngayong taon, ang The Kingdom. Halika, pag-usapan natin. In your remaining days as ruler, what more do you wish to gain? Magkabilaan ang mundo. Only for the kingdom to continue to prosper in the hands of my chosen successor. Magkabilaan ang mundo. Paano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Hindi ko pa nasanay. Baka yun nga malilo eh. Magkabilaan ang mundo. Here in my country, it is but the rich who are getting richer, whilst we the poor, we are bound by our debts, as dictated by the Lakan and his rajas. Ano pong tungkulin lang itong naipasa sa iyo? Wala ho sa puso kong mamuno. Naipagutos na. Walang marka! Tao lang kayong nagdikta, hindi mga Diyos. Mahirap magpasya. Kahit sino piliin ko, may masasaktan. Hanggat hindi ka namimili, merong naiinip na baka hindi mo ipagkatiwala ang trono. Putong daging to. Buhat na pula. Hindi mo kami maluloko! Hudyat ng panibagong yugto. Dadanak ang dugo. Dadanak ang dugo sa inyong tahanan. Bakit tayo huminto? Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Isa akong tinatwa. Walang tinta sa balat. Akin yung bibili ng anak niyo sa isang tulad ko. Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso. Magkabilaan ang mundo. Pagkalabas pa lang ng trailer ng The Kingdom, ramdam na agad ang excitement ng marami. May napatanong na nga ng paano kung di tayo kailanman nasakop ng mga dayuhan. Itong isa, napawaw dahil sa pagiging kakaiba ng kwento. Ito namang isa, napaisip din na baka nga ganito tayo kung di nasakop ng mga Kastila. May nagulat din. Si Bossing Vic Soto pala kasi ang bida pero pang Hollywood ang datingan ng pelikula. Kaya sa darating na Pasko, marami na ang nag-aabang sa pagbubukas ng sinihan. Kung sa kwento at cast pa lang daw kasi, tiyak na ang papatok ang The Kingdom sa mga manonood. Bibida sa pelikulang ito si Bossing Vic Soto. Hindi na siya baguhan kung MMFF ang usapan. Pero ibang bossing ang tiyak na mapapanood sa The Kingdom. Di na lang kasi siya boss kundi isang hari. Siya si Lakan Makisig, ang pinuno ng Kingdom of Kalayaan. Yan na rin ang pangalan ng bansa sa pelikula na hindi na mula sa bansag na Pilipinas, na hango naman sa hari noon ng Espanya na si King Philip II. Kasama ring bibida sa pelikula ang premyadong aktor na si Piolo Pascual. Gaganap naman siya bilang isang magsasaka na may mahalagang bahagi sa kwento, partikular sa pamumuno ni Lakan Makisig. Pero hindi lang si Bossing Vic at Papa P ang kailangang abangan sa pelikulang ito. Bahagi rin ng cast sina Sid Lucero bilang si Magat Bagwis, Christine Reyes bilang si Dayang Matimyas, at Sue Ramirez bilang si Dayang Lumalhati. Sila ang mga anak ni Lakan Makisig. At isa sa kanila ang susunod na magiging pinuno
ng Kingdom of Kalayaan. Pero sino nga ba sa kanila ang susunod sa yapak ng kanilang ama? This is my first time to do a serious movie from start to finish. Walang comedy, walang patawa. It's a family drama that nobody has ever seen before. Kaya galing na galing ako dun sa concept kasi parang, wow, oo nga no, ang daming sumakop sa bansa natin pero wala man lang nakaisip. Ano kayang itsura ng Pilipinas kung hindi nangyari ang lahat? The first time I found out about the whole story, I called all of my friends and family who would be interested in the concept alone. I was like, Tito, you should hear this. And then I told them, I was like, oh, that's interesting. I've never heard of anything like that in the Philippines. I know. Paano nga kung hindi tayo nasakop ng kahit sino? Eto sana tayo dapat. May sarili tayong culture na walang influence ng iba. The story itself is solid. Pag gumagawa tayo ng pelikula, we want to be able to feel yung eagerness mo to know about the film. And I can safely say, that with The Kingdom, uuwi ka na mag-iisip na ano ba talagang pwedeng nangyari sa buhay natin mga Pilipino if given a chance. Growing up, I've always loved an alternate world of ours. And for us to recreate the world and make a movie around it, it just tells us that as filmmakers, the country, the Philippines, they're beginning to move out of the box. I love it. I love any form of filmmaking which is outside what we've been doing the past 40 years. Sumasalamin din dito yung iba't ibang anyo ng mga tao sa current situation natin na makikita din natin na minsan maraming mga tao na nadadala dahil sa power. I think it's important for us moviegoers to see something that would make us feel the what if in our life. Probably an alternate universe if we were not conquered. These are the things na maganda siya panoorin because makakaroon ka ng self-reflection as well. Ang ganda rin siguro, ano kayang itsura? Ano kaya yung pride natin? Ano kayang itsura ng pagiging makabayan natin kung hindi tayo nasakop ng ibang bansa? Kung naging monarchy tayo, eto yun. Is it good? Or maybe bad? Makikita nila sa pelikula. Sino ba naman ang hindi ma-excite kung maging ang cast ng pelikula sabik ng ipalabas ang The Kingdom? Nabuo ang pelikulang ito sa direksyon ni Michael Tuviera. Kasama rin niya sa pagsusulat si Michelle Munario. Produced by APT Entertainment, M-Quest Ventures at MZ Television Productions. Ang pelikulang The Kingdom ay bahagi na ika-50 Metro Manila Film Festival. At napag-uusapan na rin lang ang excitement. Alam nyo bang nag-ala fanboy si Piolo nang malaman niyang si Bossing Vic Soto ang makakasama niya sa pelikulang The Kingdom? Tiyak na magbibigay kulay at buhay sa pelikula ang karakter na gagampanan ni Piolo Pascual. Dito, makikilala niyo siya bilang si Sulo, isang outcast na may matinding galit sa kaharian. Pero ngayon pa lang, uunahan ko na kayo. Ibang klaseng Piolo Pascual ang matutunghayan niyo rito. Ang role ko po dito ay si Sulo, isang itinatwa. He's an outcast of the society. So, yung bubog niya sobrang lalim kaya hindi siya nakaabot sa kaharian at yung nang pinanggagalingan ng pait, yung galit, sobra talagang poor. Kaya lahat ng suot ko pang common tao and they had to darken my complexion. So every time sa set, even my stash, naka-prosthetics ako and yung costume ko, mabaho siya. Parang ganon, mabaho siya. Pero nakatulong po siya sa akin. Kasi walang makalapit sa akin. Lapot na lapot ako, tapos ang dumi-dumi kong tignan. There was so much internalization I had to go through because of the depth of his pain. So that's why I was always serious. I didn't want to break character because napaka-importante nung interest ng character ko sa pelikula. So I had to hold on to it until the end, especially during a scene wherein sabi nga ni Bossing lakad ako, I was pacing back and forth. Because sobra yung emotion ko. Alam mo yung pag-i-internalize mo, pag nandun ka na, pag-take, ang ganda.
pero baka makalimutan mo, 5 to 7 more takes pa, iba-ibang angulo pa, ulitin mo pa yan. So it was hard. It was really hard. Pero pag nandun ka na, yun yung magic ng pelikula eh. Once that you know you're the character, you just let it flow. You just let it glide. Napakalaki ng pelikula. So it made me, yung cinematography namin talaga, of course, the multi-awarded Miss Shane sa arte. The best. Di ba? Galing. Paano ka magkakamali? 3 po ang producers namin dito. At lahat po ay binigyan nila ng 100% na importansya yung pelikulang ginawa namin. It only goes to show how much respect we have for the Philippine cinema. And yun yung pahumble sa akin na parang pwede naman natin gawin, ba't hindi natin gawin? So with this film, it's a humbling experience for me to be part of something so big and something that we can be proud of as Filipinos. And I'm really honored to be part of this as an artista. Sa parehong media con kung saan ikinwento ni Piolo ang kanyang pagganap bilang si Sulo. Binahagi niya rin kung paano siya na-excite na gawin ang The Kingdom matapos malamang si Bossing Vic Soto pala ang kanyang makakasama. One thing I discovered about bossing was, you know, you're not gonna last long in this business if your heart is not in the right place. And I must say, so nakita ko yung dedication sa craft, yung commitment niya sa trabaho, yung sa pagmamahal niya, not just sa trabaho, pero yung sa buong paligid niya, sa environment niya, yung professionalism. Napakabait na tao ni Bossing. Sobra. Thank you. Thank you. Sobra akong fan ni Bossing. Bata pa lang ako, pinapanood ko na, you know, all his films, his TV shows, and I'm still a big fan. And to be able to act alongside this guy, an icon for that matter, it's like, totoo ba nangyayari ito? It's very surreal for me until now. And it's such a privilege for me to see firsthand the kind of person that he is on and off cam. Totoo yung sinasabi ng mga tao. Simpatiko, napaka-charming, napakabait sa set. Oh, boy next door. Boy next door. As an actor, mas humanga ako sa kanya na sobra. Because just the same for me, my role was really hard, but even Bossing helped me to just really focus on my character. Hindi siya nag-joke sa set. And he was really, parang bagong artista ba? Alam mo yung hindi siya know-it-all. Ang dami niyang tanong kay Direk Mike. And he was very present. Kumbaga, yung pagmamahal niya sa craft niya, i-admire mo. Kasi sa tagal niya sa industriya, hindi niya kailangan. But because he loves what he's doing, that's why he has so much of my respect for that. I saw The King. I saw The Lacan. And it didn't break character, not once. Once naka-costume na siya, hindi mo siya makakausap. Nasa isang tabi, studying his lines, and he's really a pro. So you have to, you know, do and give your best as well. Kasi bihira ka makatrabaho ng isang katulad ni Bossing Vic Soto na talagang tinitingala na lahat. Hindi dahil lang sa galing, kundi dahil sa tagal niya sa industriya. Kumbaga, he knows what he's doing, but he's always up for the challenge. So sobra talaga yung respeto sa na ibibigay ko sa kanya because sobra ko na-enjoy yung mga eksena namin. Hindi ka matatawa. Madadala ka palalo. And he really proved to us that he is a chameleon. So, matutuwa kayo at mapaproud kayo sa ginawa ng isang Vic Soto dito sa The Kingdom. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang bagong Vic Soto na mapapanood sa Metro Manila Film Festival. Si Bossing kasi nag-time out muna sa komedya at sumabak sa drama. School Bukol, Okay Ka Ferry Ko, Enteng Kabisote, ilan lang po yan sa mga pelikulang na mayagpag ang pangalan ni Bossing Vic Soto. Nakuha kasi niya ang kiliti ng masa at mas lalo siyang minahal ng mga Pilipino. Mga pelikulang nagpatunay kung gaano kahusay sa pagpapatawa at pag-ibigay ligaya sa mga manonood si Bossing. Pero sa pelikulang The Kingdom na mapapanood natin simula Pasko, marami na po ang naiintriga. Paano kaya bibigyang buhay ni Bossing ang seryosong karakter ni Lacan Makisig? Ako yung king ng Kingdom, si Lacan Makisig. Ang Lacan na naiipit sa dalawang mundo. Mundo ng tradisyon at heritage at kultura at mundo ng pamilya
yung mga tunay na nararamdaman na galing sa kanyang puso. So nandun siya sa gitna. Hindi niya alam kung ano papaboran niya. Tradisyon ba? O yung sarili mong pakiramdam sa buhay. I've been in this business for more than half of my life. And this is the first time na namulat ako sa tunay na buhay ng artista. Well, I've done television shows, I've done movies before, quite a number of movies. But this is the first time na I wouldn't say nahirapan ako, but it's the first time na na-challenge ako. As in, challenge talaga. I mean, you know, like in my character, I can't even raise my eyebrows. Yung ganon. I can't even say, eh. Yun, doon ako komportable. And aalisin mo ako doon sa comfort zone. That was really hard work for me. And credit goes to my co-actors. And of course, my director, Direct Mike. We would go over the sequence before we shoot it. I have so many questions. Can I raise my hand? Can I do this? Can I do? No, I cannot. I cannot raise my my voice. I have to change my voice. Lakan na kailangan mamili sa kanyang mga anak kung sino ang susunod na mamumuno sa Kingdom of Kalayaan. Yan ang desisyong kailangan pag-isipan ni Lakan Makisig. Si Bossing Vic Soto kaya? Ano naman ang kwento kung paanong napapayag siyang gumawa ng isang seryosong pelikula? Hindi rin kasi biro ang paglipat mula comedy papunta sa drama. Medyo nasyak ako. I had, medyo nagdalawang isip ako kasi it's a serious film. Sabi nga ni Direk, it's a non-political, political film. Parang, I was asking myself, bagay ba sa akin? And another question was, kaya ko ba to? And then, till finally, medyo parang okay na sa akin. I asked him, sino mga kasama, sinong cast? Sabi ni Direk, we're negotiating with Piolo Pascual. Okay, go na tayo. I just want to share with you a story with my kids. There was one time we had dinner out, and all my kids were there, the older ones, which means Danica, si Oyo, si Biko, si Paulina, and Tali as well. And sabi nila sa akin, Dad, gumawa ka naman ng serious movie. Yung tipong, yung mala Godfather, yung medyo may pagkabili ng dating. Sabi ko, I'll think about it. So dumating yung concept, dumating yung proposal ni Direct Mike. I think, so I said to myself, eto na yun. Eto na yung hinihingi ng mga anak ko. It's something out of my comfort zone. It is an out-of-the-box concept. That's why I decided I want to do this. So this is one pagkakataon na hindi ko kayang palampasin. At yung bonding namin ni Piolo, I was asked before, kumusta bonding nyo? Hindi kami nagbabanding. Kasi hindi ko siya kilala eh. Yung character niya, as Lakan, I don't know him. Wala siya. Tinatwa ito eh. Tinatwa is, in English, is outcast. So wala akong pakialam sa kanya. It just so happens, pag malapit ng yung climax ng istorya, doon kami magtatagpo. Doon kami nagbanding. Sumobra ang banding namin.
rurok na yung naging bonding namin. Sa akin, yeah, it's like what Bossing said. It was really hard to mingle with everyone, not just with each other, because we had to be in our character, be focused. So even sa set, tig-isa-isa kami kasi kailangan nakafocus kami sa gagawin namin. It was a fun film to shoot, but it was really hard because of the lines, because of the costumes, because of the set, because of the pressure. So I think we were all doing some sort of a method just for us to get into our character and make sure na hindi kami magbe-break ng character. So we never had a chance to talk with each other. We never had a chance to bond. And it worked well for the film. Kasi kinailangan namin yun para in the end, pag nakita na kami, makikita namin yun, kung ano talaga yung kailangan namin sa isa't isa. Pero I've always been a fan. So nakikita ko pa lang siya, sabi ko, para ako nangangarap. It was like living my dream, na makasama ko yung isang Vic Soto. So, wow. Ako isa lang na discover ko. I've heard about this guy before. Magaling daw ng artista, ganyan. Napatunayan ko that he is a seriously good actor. As a matter of fact, in one of the sequences that we were together, medyo pinapanood ko siya nung wala akong take. Medyo fanboy mode ako eh. Totoo yun, totoo. Pinapanood ko na siya. Ang galing! Ang haba ng dialogue pero hindi siya nagkakamali. Ako kapraso lang, bumabakil pa eh. So, yun na napatunayan ko na seriously good actor. Not just a good actor, he is a good person. In and out. Magaling ito. Thank you, Bossy. Maya-maya lang, sisilipin naman natin ang pelikula sa likod ng kamera. Susubukan din nating malaman kung sino ang nagtulak para matuloy ang proyektong The Kingdom. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang The Making of The Kingdom. Ang simpleng tanong na paano nagbunga ng imahinasyon na isinalin sa pelikula. Ilang araw na lang ay mapapanood na po natin ang The Kingdom sa mga sinehan sa buong bansa. Pero para mas maintindihan natin kung ano at para saan nga ba ang The Kingdom, kailangan po nating pasukin ang isip ng mga taong nasa likod ng kamera at pelikula. Dahil ang bawat salitang binibitawan at bawat eksenang pinaghihirapan ng cast, matinding pinag-aralan at isinulat. Isama pa sa pagtatahi, pag-i-edit at pagsisiguro na dekalibreng pelikula ang mapapanood sa Metro Manila Film Festival. Kung maibabalik siya, kaya kong talikuran na lahat. Pagbubugay sa mahal na hari, siyang may dugo ni Bathala. We wanted to make a non-political film about politics. That's why yung pinaka-seed or yung pinaka-soul nung pelikula is really still about family. And yun yung parang nabuhay na doon yung kwento, yung nabuo na namin yung mga characters. But at the end of the day, it's still all about family. And in terms of yung challenge, I think one of the biggest inspirations sa amin in terms of the sequences, I think is sequence 1. Yung sequence 1 kasi, Establishing. yeah, I can't really speak most about it, but it took about 4 or 5 months to set up. Humingi kami ng tulong sa Philippine Navy. It was very, very difficult to make. And you guys will see it. Yun yung pinakaunang eksena ng buong pelikula. But other than that, technically that was the hardest. Pero other than that, any scene nakasama yung buong pamilya. Kasi yung dynamics, I think, yung parang komplikado talaga i-direct. Kasi everything else is technical. Pero in terms of yung emotion, yung relationship nila sa isa't isa, nandun yung puso ng pelikula. We wanted to do a project na mag-i-inform sana sa electorate. Naisip namin na gumawa ng isang palabas na magsasalamin nung ganon, yung sentiments ng ating mga kababayan and inspire them to
think critically about their future, about their country. Ang pelikula ay Uncolonized Philippines. And I said yes, right there and then. I normally speak with my mentor, si Roddy Lacap. Sinabi ko yung kwento sa kanya. Ang sabi lang niya sa akin, wala ka ibang choice kundi pagandahin yan. Because I don't think you'll ever be offered another film such as that. We wanted to present an alternative Philippines. We were also very conscious of the world-building aspect of this concept. We worked with a couple of professors who are experts in history and anthropology of the Philippines. So medyo guided kami by actual data. Ito yung hindi masyadong alam ng maraming Pilipino, yung ating glorious past. Ginawa na ito nila Dr. Jose Rizal, nila Andres Bonifacio. Binalikan nila yung glorious past para ma-decolonize sila laban sa pananakop ng Espanya. So tayo din, ginagamit natin ang ating glorious past, yung panahon ng Lakan, para ipakita natin sa mundo na matayog ang ating kabesnan bago pa man tayo sinakop ng mga Kastila. There was a need to ensure that we were familiar with the pre-colonial culture and what aspects of that culture can realistically be brought into the present day. Sa ating kultura sa nakaraan, maraming unknown kasi hindi naman lahat dinescribe ng mga Kastila sa pagkadating nila. Dito na pumapasok yung merong basis, pero kinakailangan meron ding artistic license. Yung makikita natin sa screen, yun na yung parang combination ng napag-aralan namin as truthful historical fact at yung mga what if na dinesign na namin based on mga feeling namin ito yung gagawin sana. Ang gusto namin gawin is that all created decisions will be grounded, will be based on something, that we don't create things out of nowhere. Isang malaking importanteng element pa is yung wika na ginamit. We were very conscious na it become Tagalog pero hindi rin naman siya ma-alienate yung audience. So we incorporated pa rin influences from other countries kasi hindi naman ibig sabihin na hindi nasakop ay hindi tayo naging bukas sa ibang kultura. Let's talk about the production design. Hindi siya yung nag-design lang para maganda sa mata. Yung mga tattoo. Ang Lakan, the more tattoos, the higher your place in the society. May shot na full body. So yung full body ko, kailangan may tattoo. It took us about 4 hours to do it. Challenge yun. The creation of the palace. So what drives the architecture for uncolonized Philippines? So I had to study economics as well, how our trade came in with India and China, as well as our Austronesian lineage. Sa costume design, it's really more our own and not so much Western influence. Marami pa rin mga nakasuit, modern outfits. Pero when it comes to special events of the royal family, they had to wear inherent costumes or outfit. We can't actually reveal who wears the queen costume because you will see it in the last 2 minutes of the film. But obviously, the king's costume is with bossing. Spoiler alert pala yun, ma'am. Ito na ang pinaka-casual ko. Casual na yan, bossing, eh? Hindi, totoo. Opo, Tata. Hey, totoo. Oo, ito na pinaka-casual ni Lakan Makisig. For every occasion, iba yung suot niya. Pag spoiler alert din. Pag Oo nga, no? sinabi ko. Spoiler alert eh. Whatever you can But say, it helped me a lot. Lalo na sa posture as a kid. Kasi kailangan hari ang dating mo, Lakan. Nag-internalize ka Hindi with pwede those nakaganon na parang enteng kabisote lang. Hindi pwede. So, for me, the costumes, plural, costumes, helped me a lot in my character as Lakan. Dahil Alternative Philippines ang pinapakita ng pelikula, hindi pwedeng walang special effects at pangmalakasang set na babagay sa kwento. Importante kasi na maipakita na ito ang posibleng itsura ng Pilipinas kung hindi nagkaroon ng kolonyalismo. Pero hindi lang sumandal sa imahinasyon ang basehan ng set. Isinaalang-alang kasi ang mga nakagawian at tradisyon ng mga ninuno natin
bago ang pananakop ng mga Kastila. Paano kasi kung hindi ito nabago at mas napayabong pa sa mga dumaang siglo? Yan ang ganda ng Kingdom of Kalayaan. Hayaan niyo sana akong makinig sa mga hinaing ninyo. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang siyang inutang ay siya ring dapat singilin. Baka nasanay na lang tayo. Ba, hindi pwedeng pumikit lang pag may mga mali. Dapat marunong tayo. Umalma, mag-alsa. Alikabo ka lang. Sila Diyos. Wala kang mababago. Kaya yuko. Isang tanong na lang siguro ang hindi pa natin nasasagot. Bakit nga ba kailangan panuorin ang The Kingdom? Alamin natin ang sagot kina Bossing at Piolo sa pagbabalik ng The Making of the Kingdom. Ngayong alam na ho natin ang kwento sa likod ng The Kingdom at alam na rin natin kung paano ito pinagandaan ng cast at produksyon. Mahalagang maintindihan po natin kung bakit ito ang pelikulang dapat unahin sa Metro Manila Film Festival. Hindi po ito tungkol sa politika. Ito po ay kwento ng isang pamilya na malapit sa puso nating mga Pilipino. Selling point talaga, sinabi nila this is a Bossing and Papa P movie. I did not even have to read the script to say yes. From the bottom of my heart, I learned that I know so little about the craft. I've been working for 20 years, but never have I felt more inexperienced working with giants. It's probably one of my first project at this scale. It's breathtaking, gives me goosebumps, throws me off my center. It's a great challenge. It's a great lesson. Such an honor to be part of this. Napakalaking pasasalamat ko na napunta sa akin itong role na to. Kasi kapag nag-uusap kami ni Direct Mike, meron akong mga sentimiento. At para sa akin, parang nagawa ko siya dito sa pelikulang to. Yung dynamics ng family ang pinaka-importante sa amin yun. Kaya sa akin, actually, with all of the world building and the details and the design of the kingdom, it's actually a movie about family. It is just a very unique family. It's not an easy film to make. We can mess up big time, but if we do it really well, what a gift, right? What a gift to the Filipino movie fan. Sana may marikindle sa kanila na sense of patriotism. You remember how beautiful our language is, how beautiful our music is, how beautiful our art is, all the way to how we used to speak to each other. Yung mga detalye na yon are all parts of culture. So sana, pag napanood ng mga tao, para matandaan nila, ang galing talaga ng kultura ng Pilipino. As a film fan, I always look for goosebumps. I always try to feel if this is right. But upon watching the trailer, kinilabutan ako the whole time. So Direk, maraming salamat. We have a beautiful film. Kayo na po bahalang tumulong sa amin na i-promote yung pelikula. Hindi dahil seryoso si Vic Soto, hindi dahil first time namin na magkasama ni Piolo Pascual, kundi dahil maganda ang pelikula, very relevant, and masarap panoorin. We can assure our viewers. Mga kapatid, sa paparating na Pasko, iniimbitahan po namin kayong panoorin ang The Kingdom. Sabay-sabay po nating kilalanin at panoorin kung ano nga ba ang Pilipinas kung hindi nanakop ang mga dayuhan. Ako po si Julius Babaw at ito ang The Making of The Kingdom. In your remaining days as ruler, what more do you wish to gain? Only for the kingdom to continue to prosper in the hands of my chosen successor. Paano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Hindi ko pa nasanay. Baka yun nga malilo eh. Here in my country,
It is but the rich who are getting richer, whilst we the poor, we are bound by our debts, as dictated by the Lakan and his rajas. Ano pong tungkulin lang itong naipasa sa'yo? Wala ho sa puso kong mamuno. Naipagutos na. Walang marka! Tao lang kayong nagdikta, hindi mga Diyos. Mahirap magpasya. Kahit sino piliin ko, may masasaktan. Hanggat hindi ka namimili, merong naiinip na baka hindi mo ipagkatiwala ang trono. Putong naging to. Buhat na pula. Hindi mo kami maluloko! Udyat ng panibagong yugto. Dadanak ang dugo. Dadanak ang dugo sa inyong tahanan. Bakit tayo huminto? Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Isa akong tinatwa. Walang tinta sa balat. Akin yung bibili ng anak niyo sa isang tulad ko. Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso.